Corda Jr. po. Thank you. Thank you for that. So, sino magpe-present ng yung investigation nyo? We have here the District Director of the Northern Police District to give us an update on the case of what had happened in Nabota City, sir. Yeah, but before you proceed, General Gapas, nabanggit mo, General Sermonia, that was a case of mistaken identity. Alam mo, kahit na hindi mistaken identity yon, kahit na real identity yon ng suspect, marami pa rin pananagutan doon. Kahit na suspect yan, kahit na tumakbo yung suspect na yan, dapat bang barilin? Di ba? Ang dami ninyong dapat pananagutan dito. But we would like to, yeah, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Mabilis na dagdag lang dun sa katatanong lang ni Chair. Kasi nga sinasabi mistaken identity. Gusto ko sanang itanong kay sa team leader ng operation, tama po bang narinig ko kanina si Sir Carpio, Police Captain Carpio? Sino ba yung Reynaldo Bolivar na siyang hinahanap daw ninyo? At saan po nanggaling yung intelligence na nandoon siya sa area na pinuntahan ninyo? Your Honor, si Reynaldo Bolivar po ang isa sa mga suspect po ng shooting incident po na naganap ng August 2, 2023 po, kung saan po kinasawi ni Cristelo Mahinay. At nahuli po ang isang suspect na si Kenneth Aliroso. Itinuturo po itong si Reynaldo Bolivar na isa pong kasama sa pagpatay kay Cristelo Mahinay po. At saan po nanggaling yung intel na nandun siya sa lugar kung saan pumunta yung mga tao nyo at dun nila napatay si Jemboy Baltasar? Tumawag po sa akin ang isang informant na ang kinaroroonan po ni Reynaldo Bolivar na nasa gitna ng ilog sakay ng berdeng bangka. If I may, Senator Risa, Yes, Mr. Chair. Can we continue your questioning right after the presentation of the District Director? Yes, Mr. Okay, Chair, thank I you. submit. Huling-huling follow-up lang kung pwedeng magpakita po si Police Captain Carpio sa kumiting ito ng letrato o larawan ng Reynaldo Bolivar na iyon, kung pwedeng i-provide sa committee. Mr. Chair, mabilis lang talaga. Yes. Super bilis. Yeah, go ahead. Ilang taon yung Bolivar? Kung di po ako nagkakamali, Your Honor, 18-year-old po. So halos magkapareho. Pero may picture ba kayo hawak ng Bolivar? Kasi siyempre pag nag-feed sa inyo na nandoon si Bolivar, dapat meron kayong hawak-hawak na picture para ma-identify na siya talaga yung hinahanap yung suspect. Meron po, Your Honor. So magkamukha ba si Bolivar at saka yung victim? Halos magkakahawig lang po, Your Honor. Magkakahawig. You sure about that, right? Kapag hindi, so pwede kitang ipakontempt, makukulong ka sa baba. Sure ka, siguraduhin mo lang sure ka na magkamukha sila, magkaparehong katawan and all. Dahil kapag hindi ka sure, ipapakontempt kita, makukulong ka sa baba. Matutulog ka ng ilang araw sa baba. Senado, make sure lang. Pagdating po sa build, Your Honor, No, yung mukha lang. Sabi mo kasi magkahawig. Paano kung papakitaan ka namin litero ng picture niya na ang layo nila? So nagsisinungaling ka, papakontempt kita tulad ng nangyari dito ng ibang insidente, pakukulong kita sa baba. Betan, sabihin mo na lang, nag-lapses nyo na lang yun at wala kayong dalang picture at hindi kayo sure. Sure. Kaysa naman magsisinungaling ka sa harap namin tatlo. Your Honor, may picture po kami ni Reynaldo Bolivar po. Sa kanong victim, makamukha ba? Pwede mo pakita sa amin? Yung victim po, Your Honor, wala po kaming picture. So, bigyan mo yung kay Bolivar na picture dito. At hanapan natin kahit na doon sa mga taga-crime lab ng picture ng victim. Hindi kasi meron tayong picture ng victim. Meron ka? Yeah, okay. Saan yung picture ni Bolivar? Saan picture? Meron pa natin itong picture si Dr. Kasi nakapost na yung picture ng victim eh. Okay. Diba? So, Mr. Chair, pwede po bang i-provide ni Captain Carpio sa komite yung larawan ng Bolivar na hinahanap nung araw na yon? Mapapapos mo na. I-check ko po dito sa mga nakasave ko pong mga pictures po. Okay, sige. Saka last na lang, hindi ba malayo yan yung pagkumpanta niyo doon sa sa victim? Hindi naman dikitan, medyo magkalayo. Gaano kalayo yung
nung kumprontahin yung victim at tanungin niyo siya? Your Honor, yung pong victim po ay hindi po namin nakita. Paano siya nabaril kung hindi siya nakita? Paano siya nabaril? Your Honor, ang pagbaril po ay patubig po, patungo po sa tubig. Kaya nga, sabihin niyo kasi sa akala niyo siya yung suspect. So gaano kalayo yung victim niyo at saka yung mga pulis niyo, gaano kalayo ang distansya? Your Honor, hindi po namin nakita yung victim. Pero mula po dun sa... Sabi nga yung distansya nga, pambangka and then kung saan nakatayo yung mga pulis ninyo na nagbaril sa tubig. Sabi niyo. nakita ko po, Your Honor, mula po mga umigit kumulang 10 to 15 meters po. 50 meters. So doon yung pala masasabi na magkahawig yung victim at saka yung suspect sa ganong kalayo. Malalaman yun agad kung magkahawig yung that far? 50 meters? Hindi po, Your Honor. Saka sino nagbigay ng order na barilin mo yung tubig? Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. At saka Mr. Wala nagbigay ng order. Iba ng tubig. Sabi niyo lang, sino yung bumalin sa tubig? Meron pong bumaril sa tubig. Nauna po isa sa mga 6 po. Sino? Sino? Nauna pong pumutok po si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po sa tubig. Sabi ikaw, hindi mo hindara? Hindi mo siya hindi na huminto? Magbaril? Your Honor, after ko pong marinig at makita po agad po ako sumigaw na huwag kayong magpaputok. Huwag kayong magpaputok. Nagsabi ka? Yes, Your Honor. Nakaputok rin siya. Opo, Your Honor. Kasi ito si Maliban, na-dismiss na ito eh. Dapat alamin natin sino nag-state sa kanya. Bakit pa nabigyan ng pagkakataon ito na maging pulis muli? Dismiss from service na ito eh. Kaso mo, bakit kayo dismiss? Yung nagkabahiyon mo. Your Honor, permission to talk. Yes, tanong nga kita eh. Kaso ko po, sir, kapunin sa Naval Control, Your Honor. Yung kaso nga, Robbery extortion po, Your Honor. ha? Robbery extortion. Your Honor, nakamit po ko yun, Your Honor. Ano yun, sir, Your Honor, hindi naman po talaga ako yun. Mr. Chair, Yes, yes. baka lumalabas na parang mistaken identity na naman. Buti buti buhay kayo. Salamat sa Diyos. Pero bakit si Jemboy mistaken identity na patay? Mr. Chair, itanong ko rin po yung itong si Police Staff Sergeant Maliban kay Police Colonel Umipig. Di ba sir, kapag po may pending case, under restrictive custody at confined po sa HQ during the pendency of the case, bakit po nasama sa ganitong operasyon na nakapatay pa sa isang Jemboy? At makasingit din ano, ma'am, Yeah, go ahead. Ma'am Riza. Dito under Memorandum Circular number 2019-005, Maliban's dismissal order should have been effective immediately. Ibig sabihin, wala nang MR. Bakit binigyan ka pa ng the benefit of MR? Sino ka ba? Napaka-special mo. Ano, tama. Andito yung napukul natin. And Memorandum Circular 2019-005, dapat effective immediately executory yung dismissal order, sir? Tulad po, yes, hindi po natin ibigay yung konteksto. Yung, meron po kasing desisyon ang Supreme Court doon sa case ng Marquez versus Arnold Mayo. Ang nangyari po doon, ini-reverse po ng Supreme Court si dating Police Director General Marquez ng PNP na sinasabi niya immediately executory yung mga dismissal. Ang sabi po ng court, noong 2018 po nagawa ito na base doon sa general rule na hanggang walang batas na nagsasabi na immediately executory yung decision, hindi dapat executory. Ang dapat, kung merong appeal o motion for reconsideration, dapat ito nag-i-stay yung execution. At exception yung hindi. Gaya lang po lang sa ombudsman. Sa makatwid po ng decision po noong 2018, ito po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng technicality. Kaya naman, ang sabi ng ang husgado doon, noong 2016,
silent yung NAPOLCOM resolution kung immediately executory. Kaya naman, noong 2019, kasi 2018 po yung decision, minabuti ng NAPOLCOM na mag-issue ng resolution na magiging immediately executory. Subalit, meron din pong opinion ang Solicitor General noon, in as much as meron ng decision ng Supreme Court, dapat sundin muna. Sinabi niya, ipinapaubayan niya sa NAPOLCOM kung ano yung direction ninyo kung gusto niyo maging executory. Bukod tangi po yung mga dismissal, immediately executory. Subalit yung mga suspension, yung mga demotion, hindi immediately executory. Nagkaroon po ng substantial distinction. Kaya yun po isang naging dahilan na nung nag-submit ng resolution noong 2019 ng NAPOLCOM, na ang decision po rin, ang naging decision po noon, immediately executory yung dismissal, subalit yung mga suspension, demotion, hindi ito executory agad. Mr. Chair. Yun po yung naging decision ng 2019. Yes, Salamat, Mr. Chair. Magsasubmit po ako sa usapin ng legalidad kay attorney. Pero, so ano po yung wisdom ng NAPOLCOM? Sa specific case po na ito, meron po tayong personnel sa PNP, suspended sa robbery, sa extortion. Dapat po ba siyang payagang pumasok sa isang operasyon laban sa di umanong murder suspect? Ano po yung direksyon na tinahak ng NAPOLCOM para magabayan yung police operational guidelines na paulit-ulit na sinight ni General Sermonia? So sa ganitong kaso, ano po ba dapat ang ginawa? Ang dapat naman po, kung merong mga appealed cases yung mga PNP, hindi na dapat idinideploy sa ganitong usapin. Exactly, Mr. Doon Chair. lang po nagkulang. Kasi nga, binigyan natin ng due process yung mga tao, subalit wag mo nang ipalaot. Lalo't-lalo na ang kaso niya robbery extortion. Nabasa ko po yung desisyon. Yung mag-ina kumbaga hinuli, isinakay sa private vehicle at hiningan ng 100,000 piso. Yun po yung sa Tarlac, attorney. Yun po, yung kaso po Sonia ni Gregoria Mabilin. at Ito anak pong niya. usaping ito. Kaya Itong nagagalit usaping din kami, talagang dapat dismissin. Ako po susug ako rin sa dismissin itong taong ito, subalit hindi na rin dapat na ilagay sa active duty hanggang merong pending case kasi dapat maapura na rin namin yun. Salamat, attorney. Kaya, Meron Mr. ka bang Chair. Yes, Mr. Chair. Senator Risa, meron bang memorandum circular ang NAPOLCOM to that effect? Yes, sir. Meron? Meron pong NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 na nagsasaad na dapat daw immediately executory. Subalit ang opinion po ng Solicitor General, dapat kilalanin muna, ang sabi na ng Supreme Court, dapat mag-stay kung merong appeal o motion for reconsideration. Hindi, wala na doon sa decision ng Supreme Court. Ang akin lang, kung meron kayong memorandum circular na effective hanggang ngayon na kapag ito'y may pending case or under suspension, kahit nasabihin ng Supreme Court na hindi sila immediately executory, pero incumbent on our part na hindi dapat i-deploy itong tao na ito, hindi gamitin. Dahil may pending case nga May pending case. Meron tayong NAPOLCOM resolution circular? Wala po kaming NAPOLCOM resolution. Subalit, binibigay namin yun sa DPRM kasi meron po tayong tinatawag na PHAW. Police, Holding and Accounting Unit. So, Doon ikaw- po nakalagat talaga dapat. Mabilis tayo. Ikaw, alam mo na may problema itong bata na ito. Mr. Chair, Your Honor, hindi ko po alam na may kaso siya at 5 months lang po ako sa nabutas, Your Honor. Mr. Chair. Yes, wait. Pero Senator. gayon pa man, Colonel, umipig. Siguro naman bilang kayo yung dating City Chief of Police, alam nyo naman po yung status ng mga personnel na nasa sa ilalim ng inyong otoridad. Alam nyo naman siguro kung sino po ang suspended. Dahil isa po yan sa pinakamabigat na parusa na pwedeng ibigay administratively sa mga personnel natin. Hindi po ba dapat ang mga suspended ay under restrictive custody at confined sa HQ? Alam mo, masagot makasingit, Senator Risa. Yes, go ahead. Alam kong dahilan kung bakit siya ay nireinstate dahil yung kanyang kaso ay hindi rape, hindi pambubugbog, kundi robbery extortion. Ibig sabihin, magaling mag-produce ng pera ito.
Kaya kung sino man nag-reinstate dito at ginawa itong operatiba, pinakikinabangan to. Sandali lang, klaruhin ko. Pinagkakitaan. Yes, klaruhin ko, Senator Tulfo. Kasi, Dismiss ka, ha? Na-dismiss ka? Tapos na-reinstate? Hindi nag-MR po. pala si MR. Hindi po, Your Honor. Ano pa lang? Naka-MR po ako, Your Honor. Hindi nga. Ang status ba? Na-dismiss ka? Na-reinstate? Hindi. Hindi po, Your Honor. So ano? Under suspension? Naka-MR po ako, Your Honor. Naka-MR ka. Eh, paano ka, anong basis ng MR mo? Ano nga ang status mo? Bakit ka nag-MR? Ang ibig sabihin, Anong reason? dismiss ka. Dismiss po ako ng 2020, Ha? Your Honor. Na-dismiss po ako 2020. Ay, dismiss nga eh. Bakit ayaw mong Kaya sumagot kagad? Dismiss ka pala. Nag-MR ka? Yes, Your Honor. Oh. Anong basihan ng MR? Ibig sabihin ni Chief, anong basihan ng MR mo? Wala pong ebidensya sa amin, Your Honor. Mr. Chair. Anong ebidensya? May pinakitang ebidensya, kaya ka na-dismiss ikaw naman. Kaya ka na-dismiss because there was evidence against you, overwhelming evidence, so to speak. Ngayon, nag-MR ka. Meron ka bang additional evidence pinakita na para mabaliktad yung ebidensya na presenta against you? Meron po, Your Honor, yung sa kriminal po, Your Honor, dismiss po yung kaso sa akin, Your Honor. Na-dismiss. Yeah. Okay, but anyway, mababalik ulit ako doon. Mabilis na lamang po. Sinasabi ko, for so many years, 20 more than years, ako nag-handle mga reklamo against policemen na mga loko-loko. Kaya ito kinuha, ito, kasi robbery extortion eh. Pag robbery extortion, ibig sabihin, ito ay magaling maghanap ng pera. Mangikil, mang-extort, mang-hold up, etc. etc. Pera eh, robbery extortion. Kaya kung sino man ang nag-reinstate nito, sinadya at kinuha siya para pakinabangan, para pagkakitaan. Yun lang po yun. Yun ang kalakaran. Hindi naman lahat, pero sa karamihan, sa aking experience, gano'n nangyari. Yung mga tirador, kung tawagin, or asset, pinapaganda pa nila, kumuha ng asset, yung mga lukulukong opisyal din, para meron silang tirador na pagkakitaan. Yun po yung analysis ko dito. Thank you, Senator Tulfo. Senator Ontiveros? Salamat, Mr. Chair. Specifically po, yung dismissal order kay Staff Sergeant Jerry Maliban ay grave misconduct and serious irregularity. Seryoso, ilan ito sa pinaka nakakahiyang mai-convict sa atin bilang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Kaya nga na-dismiss dahil Yes po. grave misconduct. Exactly. Saka serious. Opo. So, dahil ganun po yung sitwasyon, Mr. Chair, so Colonel Umipig, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya at nadatnan ko na lang po siya, Your Honor, diyan sa Navotas City Police Station. Alright, Mr. Chair, balikan ko na lang yon later dahil nga I can hear the chime. Pero Mr. Chair, huling tanong, follow-up question na lang po kay Police Captain Carpio. One step back lang po, dahil kanina, sir, sinabi nyo, pinagpuputok ng mga tao nyo si Jemboy sa tubig. Pero hindi po ba totoo na pinagpaputok muna siya nung nandun pa lang siya sa nililinis niyang bangka? Kaya siya nahulog sa tubig. Pero nung pagkahulog niya sa tubig, lalong pinaulanan pa ng bala yung bata sa tubig. Hindi po ba ganun yung sequence of events? Natamaan muna siya sa boat, kaya nahulog sa tubig, and then hindi na talaga nakaahon dahil pinaulanan na ng bala. Your Honor, wala po kaming nakitang tumalon sa bangka. Ano po ang nakita nyo? Ang nakita lang po namin nag-iisang tao doon ay si Sunny Boy po. So, kung nag-iisang tao lang ay nakita nyo, bakit pinaulanan ng bala yung tao na nasa tubig na si Jemboy? Your Honor, baka po ang intensyon ng mga nagpaputok na yon ay para po kay Sunny Boy na bilang warning shot.
ni Bolivar. Ang hirap 50 meters away. yung kwento, Mr. Chair. 50 meters away. Maliban mo kung meron siyang telescope. Wala yung 50 meters. 50 meters. Your Ang Honor, malalaman mo na agad na yung suspect na hinahanap mo. At saka sabi mo, walang lumang bag. Tama. Walang lumang bag. Meron mo kaya na. Parang lumang bag ang dating. Your Honor, wala po akong nakita na tumalon po doon sa... Wala siya, di ba? Nakuha naman kayo sa tubig, di ba? Nag-warning shot kayo. Pero mag-warning shot kayo, nag-bag siya, o pag-warning shot, tinamaan siya, kaya siya nahulog. Paano siya napunta sa tubig pagkabangka? Hindi nga po natin nakita, Your Honor, na may tumalon sa bangka. Ang nakita lang po namin nag-iisang tao na si Sunny Boy. Nakita mo na sa tubig na. Wala po kami nakita nasa tubig po. Paano kang klaseng pulis ka? Sino itong Sunny Boy? Sandali, Senator. Sunny Boy, sino si Sunny Boy? Si Sunny Boy po yung witness po na nakita rin po sa bangka po. So paano nagpunta sa tubig si Jimboy, si Sunny Boy yung pinakita niya, tapos sabi mo, kamukha ni Jimboy si Sunny Boy, si Jimboy yung suspect nyo. Nakalito ka, Colonel ka ba, Captain? Sunny Boy, tapos Jimboy. Sabi mo, hindi nakita si Jimboy, si Sunny Boy lang. Tapos sabi mo, si Jimboy at saka yung suspect nyo, si Bolivar, magpamukha. Ano ba tayo na kuya? Your Honor, base lang po sa picture, ilan po ang Teka muna, ipit ka na rito eh. Sabi mo, kasi sabi mo, nahanap mo si Bolivar. Tapos ngayon, kanina, namataan niya itong si Jimboy. Kaya nga, pinagtamalan niya, mistaken identity. Ngayon sabi mo, hindi mo nakita si Jimboy. Ang kita ni Sunny Boy. Ito mo kami. Ikaw na nito, hindi kami. Yes po, Your Honor. Yung nakita po sa bangka po ay si Sunny Boy po. Paano siya pinapilapil sa ilog? Paano siya kinumpenta niya si Jimboy? Kasi yan sabi mo, mistaken identity. So, when you say mistaken identity, kinumpenta niya siya, pero mali pa ng pagkakumparative mo sa kanya. At sabi mo kanina, magkamukha sila. Pinito sa way, magkamukha sila. So ngayon, wala si Jimboy sa picture. Saan si Jimboy? Saan galing yun? Galing sa langit? Sa tubig? Hindi ko po talaga nakita may tumalon po sa bangka, Your Honor. Paano nagpunta sa tubig, Captain? Paano nagpunta sa tubig si Jimboy? Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. So, ibig sabihin, lumawag mo si Jimboy, tapos hello, ako si Jimboy, babalin ka na, nangyari siya, ganun ba nangyari? Hindi po, Your Honor. O, kaya, paano nagpunta? Mr. Chair, ang pinagsabi nito, kanina sabi niya, tinanong ko si Bernardo at saka si Jimboy magkamukha ba kasi mistaken identity, sabi niya magkamukha. Ito sabi, pwede. Tapos ngayon sabi niya, wala siya nakita ni Jimboy. Ngayon, may Jimboy na nasa tubig. Nakita sa Sunny. You're giving conflict statements. Nanito mo ka, ikaw ang nanito dito. Ikaw ang nanito dito, napapikot-ikot ka. Mr. Chair. Siyempre lang. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Captain, paano nyo na-identify yung nasa tubig? Your Honor, sinabi po ni Sunny Boy nung siya po ay mapalapit na sa amin at usap na namin na tumalon daw po yung kanyang kasama. Tapos, Senator Risa, Chair. tumalon ba siya? Saka ka nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jimboy, saka ka nagpaputok ng tubig. Your Honor, permission to talk. Yeah. I invoke my rights to self-determination, Your Honor. Ay, nako. Ano sabi niyo? Ano ka, idol mo si Mayo? Ha? No, Your Honor. Kaya, tinanong kita, sabi ng team leader mo, nagpaputok ka sa tubig. Your Honor, nasa fiscal na po yung kaso, Your Honor. So what? What? So what yung napis ka ng kaso nyo? Gusto mo ito ang investigasyon ng komite na ito? Dahil may kaso na kayo ginagawa? Nobody can stop our investigation. Pero nang Supreme Court dyan, hindi pwede gawin yung panangga, yung kaso na nakapay sa BBC role na yan, hindi pwede makapigto sa committee hearing na ginagawa ng Senado. Kaya rin sinabi na dinungan mo. Ayun, sabi ni Tony Boy,
Talon si sa tubig, tapos ito ang nagbabuto. In other words, Mr. Chair, hindi niyo nakita talaga pala kung magbabasa natin yung statement nitong kapitan, hindi niyo nakita si Jimboy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na. Kung sino man nasa tubig, hindi naman kilala. Basta pinaputokan niya. Proven by his statement. Diba? Sabi niya, wala kayo nakita ng panalon, wala kayo nakita ng Jimboy. Sabi nung kaibigan ng Jimboy, Sanibel, tumalon sa tubig si Jimboy. Tama. Hindi na nakita na tumalon sa Jimboy, pero sa tubig na si Jimboy. May makita nila. Your Honor, doon po sa pinangyarihan po na yun, hindi po makikita si Jimboy na tumalon kasi po meron pong mataas. Oo, sige na. Okay, nasa tubig na si Jimboy. Tama. Nasa tubig si Jimboy. Tama. Opo. Oh, nasa tubig na siya, doon siya pinaputukan kasi nga mistaken identity pinagpamalan. So, mas lalo na malabo ka ngayon. Paano ba makikilala na yun talaga si Bolivar, si Jimboy na Bolivar, samantalang nasa tubig na siya, mas lalo na yung malabo sana yung tsura niya, kahit na magkahalig sila, kahit nakambal pa sila, kahit nasa tubig na. Mas may identify. Ba't pa kayo magpawaming shot? Ulitin ko, Senator Tulfo ha? Status nito, Kwan? Maliban? Ano status nito ngayon? Naka-inquest? Tapos na-release? So, saan sila ngayon? Restrictive custody na po sila sa Custody. regional headquarters, sir. Bikutan, sir. Bikutan. Yes, sir. Ulitin ko, tanongin kita, Maliban. Yes, Your Honor. Sinabi ng team leader mo, magpaputok ka. Your Honor, I look na arrest self-incrimination. No, ask that operating this investigation. You refuse to answer my question. Will somebody, Mr. Chair, I will. I'm reading Yeah, go ahead. I hope I'm reading the chair's mind. yes, Mr. Chair, dahil po nagre-refuse sumagot ng tanong ng komiteng ito ng Senado, si Police Staff Sergeant Maliban, at nagbibigay ng bago-bago, nakakalito, at halatang hindi pa makatotohanang sagot, si Police Captain Carpio. I move, Mr. Chair, to hold the two gentlemen in I second contempt. the motion. So there is A motion coming from Senator Risa Antiveros to cite Police Staff Sergeant Jerry Maliban and Police Captain Mark Carpio in contempt. Duly seconded by Senator Rafi Tulfo. Any objection? Hearing none. Police Captain Joseph Carpio and Police Staff Sergeant Jerry Maliban are hereby cited in contempt. So ordered. Pumsek, kung ating kuan, yung ating mamaya, after this investigation, you take charge of them. This serves as a lesson tayo sa inyo, 5. Kayong 5. Mag-prepare ka sa investigation dito. Dahil, dito ako nagpapaputok ka. Siyempre, hindi natin naman sa'yo, Maliban. Not. This is the fact. Sinabi ng pinili mo, nagpaputok ka. Pag nagpaputok ka, ikaw na bang nakapatay it is to be proven. So, akin lang is, magkatotoo ka, magpapanig ka sa investigasyon na ito para hindi tayo pabalik-balik yung problema. So, kayong 5, magsalita ka ng mabuti ha, para hindi ko kayo contempt dito. Kahit na official kayo, I will cite you in contempt kapag ayaw nyo mag-cooperate sa investigation. Hindi ko naman kayo sinasabi na kagad na masama na kayong pulis. Kaya naman lang tayo yung due process. And this due process. Kaya pinapakita naman kayo. But if you refuse to cooperate, that's another story. Kaya you can be liable to be cited in contempt kapag ayaw mag-cooperate. Sa akin, yes, masama silang pulis kasi hindi sila sumunod sa POP.
police operational procedure, marami mga lapses sila, nakita ko rito, kaya masama silang police. Mga bulok kayong itlog ng mga member ng PNP, nakakaya kayo. Pero again, hindi ko nila lahat, napakarami pa rin po mabubuting member ng PNP. Kaya lang sobrang tinding ginagawa ng mga ito, at yung mga mababait na mamantsahan sa pinanggagawa ng mga ito. Mr. Chair, Yes, Senator Risa? maaari po, dalawang tanong lang tungkol sa mga firearms na ginamit laban kay Jemboy. Yes, go ahead. Salamat, Mr. Chair. Maitanong ko kay General Sermonia, sir, on behalf kay Chief PNP. Sino po sa 6 na tao na nandirito ang gumamit ng 9mm Taurus PT-92 nung operation? Kung maaaring i-identify po yung officer na gumamit niya. Pakidagdag na yung M16, And, Risa, Senator Risa. join with the question of Sen. Rafi, yung M16. Kasi dalawang 9mm at saka dalawang M16. At sige, kumpletuhin ko na yung aming tanong. Pati po yung firearm na may serial number TBW 78516 na nagmamatch sa mga bala sa crime scene, kanino po inassign iyon? So isa po yung 9mm Taurus PT-92, tapos po yung mga M16, at saka yung dalawa yon, at yung firearm na may serial number TBW 78516, Mr. Chair. Available ka answer dyan ngayon? Batas? Available ka answer? If not, next hearing, you answer that question. Kasi late na kami doon. Kanina pa nagtatawag doon. Sorry, Mr. Chair. okay. Salamat, Mr. Chair. Kung may Balik lang natin. Yes, Mr. Chair, salamat po. At kung maidagdag ko lang po, kung maaring i-provide yung komite sa pamamagitan ng chair ng lahat ng documentation sa operation, office orders, internal memo, reports, pati po complete written list of officers involved, yung kanilang mga Yes, sir. pangalan at rango, at yung mga papel nilang ginampanan ng operasyon. Salamat. Yes, sir, we have complete, ma'am, records of the arms that was Okay, you send submitted, that next meeting. Okay? Yes, sir. Ihanda niyo yung lahat ng requirements. Kumsek, kailan lang next hearing? 29, sir. Next hearing, ano to? Tuesday, sir. Tuesday. August 29, next hearing. So lahat kayo nandito ngayon, balik kayo August 29. Except yung dalawa na content. Hindi kayo babalik. Dito na kayo, kukulong sa baba. So compose your... Kapag kayo, prose mo lahat ng sinasabi mo, ha? Para next hearing, malaman natin katotohanan, ha? Basta naman po yung senior. Sobrang last. Yes. Ikaw ating pinigil doon sa request na paraffin test, ito ng 5-6, tama? Was it you? No, Your Honor. Sino yung pinigil? Kasi nakausap yung chief of police eh. At that time, when I went there doon sa Lamay, paraffin test yung 6 kung sino man nagpaputok. Pero, ata, yung investigator? Was it investigator? Dito ba investigator? HW. Ikaw yung tumagya, no? HW. Sa susunod na hearing para ito siguro sulit natin. Madali. Hindi na magmadali. Wala na. Okay. Wala sa Next hearing is set on August 29, 2023. Tolentino, Quezon Road. At 10 o'clock in the morning. Take note lahat. Balik kayo dito. Sir, sagutin ko lang po kung pwede, sir, yung question. Yes, Mr. Chair. Firearms with serial number TW58516 belongs to Sergeant Maliban, ma'am. Sergeant Maliban. Yes, sir. At yung isa po, sir, yung 9mm Taurus PT-92. GT6. Tapos balik na lang. Alright, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, mabilisan talaga. Okay, yung baril ni Maliban, yung ba, yung tumama na hingga na nakita sa loob ng katawan ng victim? Tama? Whose match yung nagawa? May cross-matching po tayo na kuha, sir, pero hindi po nakuha galing sa body ng biktima. But according to the uncle, nakuha niya daw po itong slag na to doon sa bangka. Kaninong bala
baril nang galing yung nakuha sa Maliban po. Maliban. Po. Hindi po sa katawan po sir, dilinaw ko lang po sir, hindi po sa katawan. Sa bangka. Yung slug po na nakuha na submit for ballistics cross-matching Kaya, ikwala natin kay Lepe Sabi. Absent na kami doon. This hearing is hereby suspended. Thank you, thank you. Salamat sa iyo lahat, ha? Salamat, salamat.